Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto naman, Lex. Na-air natin to last week, December 7. Ito yung truck driver na hinuli ng Muntinlupa traffic enforcer dahil na force exit. Napto din ang minamaneho niyang dahil pinakita niya walang lisensya ng sa traffic enforcer ay pinagkamali ang peke dahil yung tawag dito ito lang parang resibo certification lang. Kaya lang sinabi mismo ng LTO lihitimo yung temporary driver license kasi may problema na talaga sa LTO. Kasama natin ngayon uli, bumalik itong si John Ray Bugatan. Ano bang problema talaga? Bakit nandito ka uli? Akala natin okay na ano bang nangyari? Kasi nung sir, pinapunta ko doon sa opisina nila. Nung pagbigay ko nung galing dito na papel, ang nakausap sa akin, yung babae, hindi si Sir Castro. Kasi si Sir Castro daw, may sila? May ginawa. May ginawa. Tapos yung babae ang nakiusap sa akin. Baka hindi alam ng babae. Sabi ng babae, na iiwan mo lang daw yan sa akin yung ano mo. Kasi wala dito si Mr. Castro. Sabi ko, ma'am, di siguro ma'am kasi ang ano ni Mr. Castro, tinawagan mo yung kagabi na pinapapunta lang ako dito. So alam niya na. So anong ginawa nila? So ang ginawa nila, sir, inano pa rin kasi daw, pumunta ka na ba dito, di ba? Alam mo naman talaga, yung lisensya mo talaga may problema talaga dahil yung babae. Okay. Yung Tapos tumawag na naman ako dito kay Sir Alex yung tumawag sa LTO. Pinapunta talaga ako ng LTO. Ito na talaga ang dala ko galing. Pinakita mo yun sa LTO? Ang galing circular nila. Ang galing na talaga sa LTO. Yan. Sinabi na. O ngayon, pinakita mo ron sa Muntinlupa yan. Yung bumalik na ako doon, mag-alas 5 na, kinuha lang nila yung Xerox niyan doon. Okay. Tapos, inanuhan pa ako ng babae na baka hindi daw alam daw ng bitag daw na binayaran mo na lahat yung ano mo dito sa hindi ko madali ko ang pag-release daw ng pera o pagbalik sa iyo yung pag-refund sa iyo kasi marami pang dadaanan yan. Sabi ko, ma'am, ibibigyan ka na sana ako kanina ng 1,000 dahil tatanggalin yung driving without license mo. Ma'am, yung driving without license, ma'am, ibalik niyo sa akin yung 1,000. Yung sa towing, ma'am, dapat na ibalik pa din sa akin kasi hindi matutuo yung sasakyan ko, ma'am, kung hindi nilagyan nyo yung driving without license. Kasi ang sabi ng traffic, i-impound yung sasakyan ko. Yung sasakyan ko, ma'am, walang sira. Siguro yung sasakyan ko, pwede naman siguro dalhin dun sa impounding area na patakbuhin lang kung mag-i-escort lang. Ganito, para wag na humaba. At simple lang ang reklamo mo kasi baka pilalawak natin. Sinabi nila, mare-refund mo, kaya lang medyo mahabang proseso. Kayo nagmamadali. Ako naman sasabihin ko sa iyo, medyo dyan, tutulungan ka namin. Pero hindi mo pwede mako sa pagmamadali. Ngayon, ito yung sinasabing dahilan ng problema at epekto ng problema. Okay, ang dahilan ng problema talaga ay kay pumasok doon sa sinasabing lugar na dapat hindi mo pinasukan, either na force exit ka. Ngayon, dahil nakapasok ka roon, malas mo naman na medyo hindi nagkaintindihan yung lisensya mo, wala pa talaga at resibo pa lang kasi hindi lang pinaniwalaan. Ngayon, tinatanggap nila yon. Huwag mong isisisi sa kanila na pagpasok mo roon at hindi ka sana na to kung nakita yung lisensya mo. Kasi kung nakita ang lisensya mo, bibigyan ka pa rin ng ticket. Okay? Pareho lang yon. Etong sinasabi mo sa akin, medyo pakikiusapan namin, hindi kami pwede magsisino. Di ba? Napakikiusapan namin sa towing mo. Pero doon sa lisensya mo na pinataw nila 2,000, i-refund sa'yo, refund. Kasi kung tutusin, ako'y tuturin natin na mali. Hindi ka sana nabigyan ng ticket kung hindi ka pumasok doon sa lugar na yun kasi talagang bawal. Medyo naging epekto ng problema, nakita yung pinapresenta mo, certificate lang or resibo lang yan at hindi pa talaga lisensya. Ngayon, inaamin nila yon. Medyo matatagalan ng konti. Mag-antay tayo, ha? Okay, pasok ka na sa amin. Ayaw rin naman namin isipin ng mga tao, sa Lex, di ba? Na parang kinukonsente rin namin ng mali. Okay?
Kasi pag ikay, tumayo pa kami sa iyo, ginawa na namin yung mali nila na hindi nila makilala yung peke at totoo, inayos na natin, wag naman yung pagkakamali mo, doon medyo makikiusap tayo. At hindi natin pwedeng ipagpipilitan. Kasi kung pipilitan natin, isipin mo na kung lahat na lang driver, ganyan ang iniisip, walang pag-aamin ng pagkakamali, nagkamali ka rin. Di ba? Okay? So relax ka lang, gagawa tayo ng paraan dyan, makikiusap tayo. Yes, sir. Huwag nating daanin sa porket kilos pronto, kami tumutulong kung talaga nasa lugar ka. Pero dito, sinasabi natin, may mali ka rin. Ngayon, makikiusap kami para sa iyo. Okay? Titingnan natin. Kung hindi lang bibigay sa atin, huwag natin pipilitin. Bagkus, ang makukuha mo doon na sa maling tingin nila na ang lisensya mo ay peke, na hindi naman. Okay? Anong tapalagay mo like? Ayos yun, tama yun, tama yun. Kung talaga naman yan, may violation ka, sundin natin. Tayo naman dito sa Pilipinas, kapag ang mga motorista, ang tao na nagkamali sa batas, talagang pananagutan mo yan. Total, sinabi naman ng LTO, totoo ang lisensya mo. At dyan naman, kung ano yung pagkukulang nila, ibabawas doon. Yung sa towing, makikiusap tayo. Dahil may pagkakamali ka rin. Dapat maintindihan mo nagkamali ka rin. Ngayon, sa pag-aamin mo magkakamali, matutuwid natin. Pag hindi mo inamin yun, abay parang baka susunod uulitin mo pa. Okay? Namin. Sige. Okay.